Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Thank God it's Friday! Bakit ganun, no? Nakaka-excite kapag Friday. Kasi we welcome the weekend with open arms. Excited tayo matulog. Usually kapag ka Friday, gigimik tayo. Natatandaan ko talagang I always look forward to Fridays dati kasi sigurado merong gimmick. At pag may gimmick, siguradong merong ganap. May kalandi ang ganap. May kalandi ang ganap, di ba? And kahit na mommy na ako, partner, excited pa rin din ako pagka Friday. Hindi dahil may ganap, di ba? Pero pwede din paminsan. Pero pagtulog na ang mga anak. Pero kundi dahil yung mga anak, sigurado wala ng pasok. So weekend nila, weekend din namin. So it's a family day. Yes. Diba? Okay. Kaya extra yung kaligayahan natin, extra yung parang freshness natin kapag ka Friday, di ba? Totoo ka dyan. Siyempre, pahinga sa trabaho, uwi tayo sa bahay, may lakad kasama mga kaibigan at ang importante kasama ang buong pamilya. Hindi pa ako nakapag-outing, umuulan-ulan na. Kasi nga, sinisisi ko to dito sa yung August yung pasok ng anak ko, tapos yung start niya ng summer, ngayon pa lang. may ganyang feeling kahit ako din, nakikita ko yun. Never pa ako nakaapak ng tubig sa dagat. Ngayong summer. Ngayong summer. Parang may something na patapos na yung hindi ba nakapag-swim? Correct. Ninenervous ako kasi parang umuulan-ulan na. Yayain ko kayo mamayang dalawa dito sa Manila Bay, ha? Okay lang kami. Magtatampisaw tayo din sa breakwater. Bali, busy pala kami ni Tanghenyo. Nakakalurke. O sana dun sa mga humahabol pa sa summer natin dito sa Pilipinas, sana hindi kayo ulanin ngayong weekend na ito kung meron po kayong bala. Kaya Dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ako since 2013. Ako po ay isang party animal. Well, used to be a party animal. As in, lagi akong gumigimik. Pero dahil lagi ngang gimikera, ako din yung una na buntis sa barkada. Gusto ko lang... Ganun ba? Hindi naman. Baka ikaw lang. Dahil laging gimikera ako yung unang... Hindi ka lang marunong. Hindi ka lang marunong mag-iingat. Ako yung unang nabuntis sa barkada. Kaya lang naiinis sa akin yung mga barkada ko kasi parang feeling nila ang corny-corny ko ng kasama. Katulad nung isang gabi, birthday nung isa naming kaibigan, lahat sila excited magwalwal. Ako, 9 p.m. pa lang, tumitingin na ako sa cellphone. Yung asawa ko tawag ng tawag. Tapos ako naman din, pagdating ng 10, ako naman ang tawag ng tawag sa pamilya ko. Para tuloy nakalimutan ko na yung ako bago kami kinasal. Normal lang ba ito? Parang bigla ako na stress. Ganun po ba yun? Ako, nakakaloka talaga. Galit na po yung mga kabarkada ko sa akin. God bless inyong dalawa. And hello po, Tanghenyo. Crush kita. Ay. Yes. Ayan tayo. Weakness mo ang mga... Ayan tayo Ganito yung itsura, boses. Ayan. Ayan tayo, girl. Kaya Kaya nauna ka nabuntis sa barkada May asawa ka na, may crush ka pa sa matanda. Ayan, girl. Siguro yun ang ginagawa niya pag bumupunta sa bar. Prospect. Ay, ayun! Pwede. Target acquired. Diba? Nakakalurke. Sa bagay, ganitong klase ng edad may asim. Punong-puno ng asim si Tanghenyo. Alam mo ba? Naku, pag nakita mo, baka malaglag ang mo. Ang pustiso mo. Kili-kili pa lang, solve ka na. Kili-kili pa lang ulam na. Magtigil ka dyan, may asawa ka. Nakakaloka si ate girl, Well, na-struck ako dun sa sinabi niyang nawala yung me, yung me before her marriage.
Okay. Yun yung sinabi niya. Parang nawala. Me time. Nawala yung ako bago ako kinasal. Well, kasi party animal ka, ganyan. So parang nung time na kailangan mo na rin pumarty ulit after mo magka-kids and after mo mag-asawa, parang feeling mo it's a whole new world ulit. Totoo. Kasi priorities change and people change. Tama. Yun ang katotohanan dyan. Kung bata tayo, ang concern natin dati nung araw, manalo sa POG, sa text, sa Jolen, Shato, di ba? Eventually, when you grow older, hindi na yun yung mga concerns mo. Kailangan makapasa sa school, makapasa sa ganito, ganyan. So, ganun din ikaw. Siyempre, dating party animal, dating walwalera, di ba? Ngayon, animal na lang. Animal sa bahay. Yan. Kasi nanay na tigre. Tama. Nakabantay ng bongga sa mga anak. Ganun talaga. Nag-change. Yan yung transformation ng maturity sa buhay. Oo, ganun talaga yun. And sa palagay ko, hindi ko naman sinasabing talikuran mo na yung walwalera mong friends. Kaya lang kasi nauna ka, di ba? Oo. So, ibig sabihin, sa tingin ko lang, medyo mag-open ka to open your doors to other people like you. Ibig sabihin, i-open mo rin yung pinto mo sa mga bagong kaibigan ng mga nanay tulad mo. Kasi yung mga gumigimik pa, hindi pa talaga nila maiintindihan yung keme mo. Kasi ang corny mo talaga. Halimbawa ako, dati kitang kasama na gumigimik na hindi, di ba ang gimmick lower. Di ba parang ang umpisa ng gimmick dati, ngayon kasi mas late na, di ba? Alas 12 nagsisimula. Tanda mo nung gumimik tayo, 10 o'clock nag-wordy tayo kasi hindi pa nag-uumpisa. Ano ba yan? Yung mga tao parang pa isa-isa pa lang yung dating. Di ba yun? Ako problema ko, ano ba yan? Alas 10 na, hindi pa dumadating yung mga tao. Parang hindi pa napupuno yung bar. Ano ito? Di ba? Ngayon, nowadays, talagang mas late na. Paumagahan kaya. Correct, alas 12. Parang mas cool ka kapag inabutan ka ng sikat ng araw. Yeah, mga ganun. Ito parang 1 a.m. yata yung parang yun na yung time na talagang pupunta ka kasi talaga halos lahat nandyan na, may mga sumusuka na. Yan yung mga yan na yun. So, kung party girl ka talaga, party animal ka, talagang sanay ka sa ganun. Tapos kung biglang isang araw, 9 o'clock pa lang, tawag yung asawa mo, 8 o'clock pa lang, nagche-check ka na ng mga anak, talagang mawiwirduhan sila sa'yo. Hindi naman sila siguro galit, hindi lang talaga sila sanay. And you cannot blame them kasi nandun pa rin sila sa stage ng parties ikaw, nagbago na ang environment mo at nabago din ang priorities mo. Iba na yung clocking mo sa kanila. Iba na talaga. Classic nga na kwento ko, di ba, para lang matuloy yung Christmas party naming tropa. Breakfast buffet kami nagkita. Samantalang ito yung grupo ko na talagang pag naglasing gumagapang, ha? Pero nung gumagapang at nanggagapang. Inihigaan ng suka. Totoo yan. Inihigaan yung suka. Nakipagkising-sing sa toilet bowl. Ito yung winawalwal yung laman ng toilet bowl. Naghihilamos. Ito yung grupong yun. Pero nung naging mga magulang, wala na, nagbago na. Mga pinagkauusapan na turmeric tea. Yun na, para matuloy yung lakad. Kailangan breakfast buffet kasi kailangan i-consider yung mga anak na ihatid sa school, yung mga anak na mapupuyat, mga ganun. So, hindi ko sinasabi na talikuran mo lahat ng mga kaibigan mo kasi friends mo yan talagang meron kayong history ng mga yan. Correct. Kaya lang i-open mo lang din yung doors mo sa ibang mga taong makakaintindi din sa sitwasyon mo. Yung sinasabi mo kanina na parang nawala yung me before your marriage. Siguro sumagi lang sa isip mo na parang na-miss mo yung panahon na lumalakad ka kasama ang mga friends mo. Kung tutusin na kahit ngayon naman na may asawa ka, siguro paminsan-minsan pwede naman kayong lumabas pa rin kasama ang mga kaibigan mo. Huwag mo totally pagkaitan yung sarili mo na hindi na ako pwede, may asawa na ako. Hindi naman ganun. Wala naman sinasabi na kapag may asawa na ang isang tao, hindi na pwedeng mag-bar, hindi na pwedeng makipag-inuman kasama ang mga kaibigan. So paminsan-minsan magpaalam ka, i-allow mo yung sarili mo na umuwi ng alas 12. Yan. Di ba? Talaga sa suka. Kasi di ba naalala nyo dati, kinakailangan mong pakawalan yung animal sa katawan mo. Remember nung nag-party tayo, iba yung feeling na kaya pa pala mag-party. Pero once in a while lang naman. Tsaka yung party na yun, ha, inabot ng ilang months yung kwento tungkol doon. Diba? So ibig sabihin, sabik na sabik eh. So ibig sabihin, it only takes at one night. Hindi mo naman kailangan gabi-gabi na kasi syempre may iba ka ng priorities Correct. Huwag mo rin kalimutan yung me before your marriage na feeling ko kasi ang iniisip mo ngayon
ngayon, you used to be cool. Parang dati cool ka. Kaliwat kanan, sa kanan kamay ala, kaliwang kamay yosi, diba? Tapos leeg, lalaki, gano'n. Isa pa lalaki sa may puwetan. Diba? Parang feeling mo ganun ka dati tapos hindi ka na ganun. Well, hindi ka na kasi talaga namang ganun. Pero pwede ka pa rin talagang gumimik. Pero feeling ko kahit kapag gigimik ka ngayon, kailangan kang bantayan. Kasi nga si Tanghenyo, crush mo eh. Baka maulit eh. Diba, natawa ako bilang lagi akong gumigimik. Ako una nabuntis. Ay, naku, siguro hindi naman sa tama yung term mo. Siguro kasi mas open ka to the world or mas parang mas ma-L ka siguro. Mas exposed. Grabe, mas maligaya ka kasama ang mga lalaki, gano'n. Maligalig ka kasi. Yan, ganyan. Kaya nabuntis ka ng una. So, tama si Chuper. Don't forget yourself and it's not bad, si Nicole lumabas nga eh. Lumalabas yan pag tulog yung anak niya. Minsan. Diba? Pero kasi alam mo, may guilty feeling ka kasi paminsan. Na parang napabayaan mo, gano'n. May gano'n eh. Pero hindi naman po, may gano'n na parang, oh my God, pinabayaan ko siya. Pero, you deserve din sa sarili pero kailangan mo din yun. Pero mahirap lang on my part. Minsan, limbawa, may mga parties akong ina-attenda na, lahat sila umiinom. Kaya lang breastfeed kasi ko. Nakatanghod lang ako sa tequila eh. Yun, kasi diba, mag-change talaga eh. Alam mo kung gano'ng kalakas uminom dati, partner. Alam mo yan, diba? Hindi gumagapang hindi yan. Hindi naman, partner. Pero kwento ko sa'yo, Tanghenyo saksi ako sa lahat ng kaganapan nito. Dati kasi dito, di ba, may inuman tayo dito sa likod ng Star City. Naabutan mo ba yun? May mga kubo-kubo. May mga kubo-kubo dito. May bike pa dati dyan. Oo, may kubo-kubo dyan. Ito nangunguna tara, inom tayo! Kami naman tambay, lahat ng mga DJs na nagiinuman dyan. Tapos, pabili ng alak. Tapos mamaya, nakita mo, nagiiyak na. Nagsusorry na sa lahat ng mga kasama. Sorry! Mahilig ako mag-sorry. Tapos mamaya, nasa may kanal, sumusuka. Kailangan namin pumasok dito sa loob ng office. Sabi ng supervisor namin, huwag kang magpapahalatang lasing. yung mga panahon na yun talagang walwal din tong babae na to. Hindi siya umuwi ng bahay. Hindi dito ako matutulog kasi syempre alam mo mag-commute ako na ganun yung I was 20 plus, 'di ba? 'Di ba? Tingnan mo, natatandaan ko 'yan, 'di ba? Pero hindi na ako babalik diyan. Correct. Paminsan-minsan maybe. Tas hindi na ganun. Hindi iba na. Hindi, alam mo yun, hindi na ako Iwanan babalik. Ka na ng kasama mo. Hindi ko nakakahiya, 'di ba? Mamaya mag-picture sa akin. Ano ba yan? 40 na, gaganyan pa. Kaya nga eh. Pero although partner, pwede pa rin naman. Pero paminsan-minsan. Yun yung pwede sinasabi. Pa, pero may yung matured type. Hindi na yung sobra. Although, yung mga iba nag-over, kasi siguro parang nag-over sa pagka-enjoy, parang miss na miss. Miss na miss kaya nagpakalasing. Pero I'm sure hindi niya na uulitin yung matagal ulit ilang taon bago niya ulitin yung ganon. Kasi lalo pa ngayon with social media na napipicturean. Kasi yung kinikwento mo, partner, pwede kong i-deny. Kasi wala ka namang ebidensya. Pwedeng kwento mo lang yan. Ganito yan, kailangan ko lang ng witness. Maliban sa akin, marami pa akong kakilala nakakita sa mga ginawa mo noon. Pag nakausap ko sila, isa lang kami ng kwento. So matibay na ebidensya yon. Hindi pa rin, partner. Wala kang pruweba. Kwento lang ang lahat. Alam mo yung relo niya natatanggal na sa kamay niya, wala siyang pakialam. Nakaka-learn. Di ba? Pero ngayon yung ihagis mo na sa sopa, wala siyang akala mo kahoy na inihagis sa sopa eh. Meron din ako kasama dati kaibigan na pag sobra din na lasing, parang gano'n din walwal minsan. Di ako magkahinga, tanggalin mo nga yung bra ko. Gusto mo naman yun, Tanghenyo, ha? Kaya pala lagi ka sumasama pagkasama yung babae niyo, ha? Kasi nagpapatanggal pala ng bra. So hindi naman siya nagugulat pagka natanggal yung amats niya. Bakit wala akong bra? Pero pag nagkita kami, tawanan na lang. Pero one thing be responsible. Kung nandiyan ka sa stage na yan na party animal pa ba yung tawag? Di ko na, party animal, party maniac. Ganon. Parang 80s yung party animal. Basta kung ano man yung tawag ngayon, kung pumaparty ka pa, nagwawalwal ka pa, maging responsable ka. I mean, yung tipong
alam mo kung sino yung mga kasama mo at alam mong kung mag-overboard ka, merong matino dyan na maghahatid sa'yo pa uwi. Yung mga ganun ba? Kasi hindi mo masasabi kung ano yung posibleng mangyari. Madami na po masyado masasamang tao sa world. Correct ka. Sa ngayon, ikaw lang kasi yung sa mga friends mo, ikaw yung nauna na magbago yung mundo, magbago ang priorities, magbago ang mindset. Pero sa inyo bang dalawa, ikaw hinahanap mo pa ba partner yung pag-gimmick-gimmick? Hindi na. Hindi na, inis nga ako. Maingay na, di ba? Maingay na. Hindi na. Sobrang paminsan. Siguro kung alam ko yung pupuntahan ko, gusto ko yung tugtog. Pero pag hindi ko naintindihan yung tugtog, ayoko pumunta. Nakakatamad na, no? Nakatamad ako eh. Si tangin yung friend dyan, si Diego. Si Diego ba hinahanap pa? May ganyan kasi na, parang ang default kasi parang naiingayan ka na. Pero pag merong kagaya yung nangyari sa atin na biglang kayaan, kaya pa rin naman pwede pumarty. naman, pwedeng pumarty. Pero yung default talaga sa edad natin, ngayon maingay na yung mas gugustuhin natin magpamasahe na lang. Oo, gusto ko yun. 2 hours. Yung mga acoustic. Oo, 2 hours. Yung definition ko of a great Friday night is hot stone massage. Yung ganun. Diba? Pero samantalang dati, lalo na nasa bangko pa ako, parang, naiinis ako pag wala akong gimmick ng Friday. Sayang, no? Napabwisit ako na parang, ano ba yan? Uuwi na ako, 7 na. Parang gano'n. Ngayon, definition ko ng talaga, yan, massage. Swedish or ano? Tambay sa coffee shop. Oo, ganyan. Nag-change. Mas gusto kong magkwentuhan. Dati para pumunta kami, nag-decide kami magkita-kita ng magkakaibigan. Tapos, pumunta kami sa medyo may banda. Yung isa kong friend sabi niya, ano ba yan? Hindi na mapag-usap ditong ingay. Samantalang dati, di ba? Kahit gaano kalakas kaya mas cool nga yun eh. Oo nga, di ba? Mas tabi ng speaker, mas dumagal. Oo, kapag mas maingay, napapasigaw ka. Nagbabago po. But it doesn't mean na hindi ka cool na. Porke nanay ka na or tatay ka na or hindi ka na masyadong ginigim. Cool ka pa rin sa mata ng mga anak mo. 'Di ba? Iba na yung coolness mo. So yung yung sinasabing mo, me before your marriage, me before your kids, nandyan lang yan. Kaya mo pa na gawin. Pwede pang gawin. Pwede pang gawin paminsan-minsan. Ha? Salamat sa PM sa amin and asking for our advice. Kabisya, sana hindi okay sa alright naman yung pinagsasabi namin tatlo. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Ang programa ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Ayala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a happy Friday! Yay! What are you so happy about? Wala lang. Siguro may magbabayad din ng utang sa'yo, no? Oo. Sarap naman nun, no? Talagang mapapasigaw ka ng Sabi niya Friday daw siya magbabayad. Oh, maganda yan. Para happy ang weekend. Correct. Totoo, di ba? Sana magbayad din po kayo sa akin para masaya din po ako. Alam niyo pa mga kabisyo, kung sa tingin po ninyo parang sa trabaho po ninyo, sa school, hindi na matatapos lahat ng mga problemang kailangan yung harapin. Akala niyo lang po, di ba? Pero look at you now. You survived the whole working week. Ilang oras na lang matatapos na rin ang working week na ito, and then it's gonna be the weekend. Isipin niyo, alas 9 na nga, maya, alas 5 na, uwian na. Tama. So relax ka lang dyan. Tama. Kapon nga, meron kami mga eksena ni Chuperta. Sabi ko, bukas na to. I mean, di ba may mga bagay naman na wag mo nang ipilit na tapusin ngayon. Yes. Kasi kung hindi, wala kang gagawin bukas. So kung ipagpapabukas mo, at least may trabaho ka pa bukas, di ba?
Ay, nakaka-lurky. In other words, wag lang nating parang let's not push it to the limit. Kung, If it's stressing you out too much, yes, diba? It's time to let go muna. Yes. Diba? Baka kailangan mo munang magkape-kape, kailangan mo munang makipag-usap sa ibang tao, kailangan mo munang tumawa ng malakas. Uy, totoo diba? yan. Ang lakas makapangit kapag na-stress ka palagi sa Correct, office. tama. Ang payat mo ngayon. Stress ka ba? Ayoko maging payat dahil stress, di ba? Kaya chill lamang tayo mga kaibigan. Huwag masyadong hinahayaang pumangit ang sarili dahil sa kakaisip ng problema. Tama, isang malaking check ng pink na ballpen. Pero speaking of problema, sabi na isa nating tambalanista, Dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ako since 2010. Problemado po ako sa girlfriend ko para sa darating na Valentine's Day. Uy, bakit? Nakakalurkay po talaga, promise. Kasi tinatanong ko siya kung anong gusto niyang gawin. Ang sinasabi niya sa akin, ako na ang bahala. Nung isang araw, tinext niya pa ako at sinabi niya, hindi ka man lang ba kayang maging creative? Ako pa tinatanong mo? Okay. So ngayon talaga, atalos ako kasi totoo naman, Nicole and Chris, hindi po ako creative. So tulungan niyo naman po ako kasi I really want to make my girlfriend happy on Valentine's Day. Thank you, Tambalan, and God bless. Yon. Okay. Kakaloka yung yung ume-eksena ka ng ng gusto mong to do something for your girlfriend or with your girlfriend, tinanong mo siya kung anong gusto niyang gawin, nagalit pa siya sa'yo, di ba? Ano ka ba naman? Kailangan ako pa mag-isip. Oo, hindi ka naman masyadong creative Di ba? Hinusgahan ka pang gano'n. Oo. Pero kasi siguro, baka gusto niya rin ng surprise me eksena. Di ba? Na parang, ipangkabog siya sa mga friends niya. Gano'n naman kayo Hindi di ba? Hindi naman pangkabog, partner. Pero, wag nang yung ako na yung magde-decide, parang, or ako na yung baka yun yung gusto niya. Parang, i-surprise mo naman ako kung, ikaw naman na magplano. Parang gano'n. Yung siguro yung nararamdaman ko sa girlfriend mo. May mga iba namang mga babae na gusto nilang tinatanong sila. Correct, kasi mahirap nga naman yung iti-treat mo sila to a wonderful place. Let's say gano'n. Yung pala allergic sila sa lahat ng hipo na nandun. Yung kapag lumabas sila dun sa restaurant, magang-maga yung labi nila, di ba? Busarga talaga ng bonggang-bongga. Or, baka nag-spend ka ng so much para sa isang concert as a surprise, pero hindi naman pala trip yun ng girl. Tama. She's not into watching concerts or hindi niya trip yung artist, pag diba? Pag naririnig niya yung mga kanta ng artist na yun, nalulungkot siya kasi may mga naaalala siyang hindi maganda. Tama, mga diba? ganun. So, okay din naman. Siguro, to understand ikaw, si yung nag-message sa atin, we know your intention na maganda naman kasi gusto mo naman bigyan kahit papaano ng pwedeng maging ganap ngayong Valentine's Day. Siguro ito si babae, lang talaga to. Masyado siya nag-iinarte kasi tinanong na nga, magagalit pa sa'yo. Ikaw naman talaga. ate, ikaw ate pag ganyan, sagot agad. Hindi yung ano bang Tagalog noon? Mambubuli ka pa. Hindi kasi, manunumbat ka pa. Hindi naman sa nanunumbat yun, partner. Feeling ko lang intindihin ko lang bilang babae din naman ako, hindi na po halata. Dinadaan-daan ko lang minsan sa kulot-kulot, 'di ba? Ganyan. Pero sa tingin ko lang, parang she's just being a girl. She's just being gusto niya namnamin, no? Oo, na parang anuhin mo naman ako, parang ikaw na mag-isip for me, ganun, 'di ba? So ngayon, good for you. At least alam mo sa sarili mo na gusto mong gumawa ng paraan. Na kahit na ginanon ka ng babae, gusto mo pa ring isipan siya ng a little surprise for her birthday. Ay, for her birthday or for Valentine's Day. Meron ako nakita recently sa Instagram na yung lalaki, ang binigay niya sa babae is a bouquet. Okay, normal lang naman mabigay ng bouquet. Talagang maglilipa na talaga ang mga bulaklak, mga kabisyo, totoo yan. Pero what makes the bouquet different is that puro yung uod. bouquet, hindi partner, puro higad. Kasi yung girlfriend niya, Makate. Para match sila. Parang kaya... Pag siring ba, butol-butol yung mukha mo? Bakit butlig-butlig yung mukha mo? Kasi yung bouquet na binigay mo sa akin may kasamang higad. Hindi, what makes that bouquet different? Na para sa akin kung ako din talaga yung girl, at kilala mo din naman yung girlfriend mo, yung kakaiba dun sa bouquet na yun, kabisyo, may mga nakatusok na mga na barbecue. Okay, may malos din. Diba? Kasi yung girlfriend niya, kilala niya, patay gutom. Yung hindi aabot ng restaurant, diba? Gusto walang ganti, magandang tipin na. Diba? Wala pa nakakagawa Wala pa. At bouquet. magka-trending yan. Pwede ikaw na mag-umpisa.
Ikaw na mag-umpisa. Okay, puro barbecue. Diba? Hindi puro barbecue. Hindi lang puro barbecue, partner. Flowers siya. Bouquet talaga siya of flowers. Pero may mga nakatusok na barbecue. Oh my God, kung hindi mo gagawin, ako magpapagawa sa asawa ko, partner. Malay mo, ito na yung magpa-trend sa amin. Diba? Magandang tip yun, kakaiba naman, diba? Tsaka feeling ko mas makakamura. Ang bouquet ngayon, mga kaibigan, yung isang long stem na rose, ano siya, umabot ng 150 to 200. Siyempre, hindi ka naman magbibigay ng isa lang. Kailangan nga bouquet So, gagastos ka ng 1,000. Pag barbecue, bili ka lang ng 2 kilong karne. Diba? Magkano yan? 600 pesos. Ihaw-ihaw mo lang, tusok mo na, bouquet na. Hindi lang hindi barbecue bouquet. Bouquet of flowers with a touch of barbecue. Iba yung kasi partner, kung barbecue bouquet talaga, ano yun pwede din. Pero maganda yung may mga bulaklak din siyang kasama. Tapos diba? Tapos may mga barbecue na katusok. Kasi lalong-lalo na kung yung girlfriend mo, Kabisyo, siya yung tipong hindi umaabot ng restaurant. Yung bago makarating ng restaurant, nakakain na muna ng Skyflakes, nakapag-candy, 3 bubble gum na naubos. Sa bagay, magandang idea din yun. Bibili na lang kayo ng rice. Diba? Tambay kayo dyan sa Manila Bay, bili na lang kayo ng rice. May ulam na may barbecue na nabusog na, diba? Pwede, pala kay Glenn Castro nakatutok sa atin sa Facebook Live. Pwede. So yun ang pwede mong gawin, diba? Pero kasi ito partner, yung nakita ko nga, bouquet siya of flowers, ang nakatusok, hindi barbecue. Pero naisip ko lang kanina, barbecue pwede. Pwede barbecue talaga. Ang nakatusok, mga lipstick. And ang lipstick partner is always, I think, a woman's weakness. Kung yung girlfriend mo mahilig sa lipstick pero kung yung girlfriend mo lagkit na lagkit sa lipstick, kaya wag mo siyang bilhan wag mo siyang gawa ng ganun. Kaya so alamin mo kung anong gusto ng jowa mo. So kung ano nga yung regular na flower na yung bouquet, redundant ba yung flower bouquet? Hindi. Kasi may mga siguro. Fruit bouquet so flower bouquet. Chocolate bouquet. Chocolate bouquet. Meron din. So flower bouquet, so hindi siya redundant. Anyways, so pwedeng yung flower bouquet mo na regular, pwede mong tusukan ng kung ano man or ilagyan ng kung ano man na favorite niya. Diba? So pwede yung barbecue. Maganda, nakakatawa yun at baka mag-trending pa yan. Pwedeng yung lipstick. I tell you, kung yung girlfriend mo, dapat kilala mo naman talaga, mahilig sa lipstick, yung nag-iiba-iba ng lip color, ganyan. Ibig sabihin niya, mahilig yan sa lipstick. Nako, lagyan mo naman kahit 4 or 3. Nako, promise. Matutuwa na siya. She will adore you. Yung mga ganun, simple lang naman pala Di ba, daming mga ni Nicole, gusto mga hindi, totoo yun. Yung girl thing. Girly stuff. Lipstick, chocolate flowers. Yung barbecue, pwede mo naman gawin yun. Pang novelty lang. Diba? Novelty lang. Pero siguro, alamin mo talaga kung ano yung gusto ng girlfriend mo. Tapos Unang-una, kasi girlfriend mo naman yan. So, kilala mo. Correct. Alam mo ang gusto mo. niya. Kung mahilig siya sa Bluetooth speaker, lagyan mo yung bouquet ng Bluetooth speaker. Diba? Ganun. Totoo. Kung hinahanapan ka niya ng creativity, then just maybe kailangan hanapin mo din yung creativity sa puso mo or sa sa sistema mo, parang ganun. Kayo ba happy na kayo na na bibilan kayo ng bulaklak tapos dadalhin kayo sa restaurant tapos uwian na, ganun lang kasimple? Ay, uuwi agad. Ba't uuwi agad? Di pag pinaramdam mo sa akin na kaya girlfriend kita tapos pinaramdam mo sa akin na ayaw mo pang umuwi. Ibibigay ko rin sa'yo yun. Kaya prepare din ako pero siyempre nag-ano lang ako. Nagkunwari. Nakikiramdam. Nagkunwari na walang expectation after the dinner. Pero tandaan Valentine's Day, Ash Wednesday po. Bahala kayo. Bawal ang meat. Bawal po ang laman. Diba? Puro lamang seafood lang sa bagay. Ayoko na magsalita. Sabi ni Wilma Lim Bernardo, may question po ako, one-sided lang po ba ang celebration ng Valentine's Day? Paano po ng mga mister? Siyempre dapat give and take. Ganito kasi yan. So babae muna daytime. Mas emotional lang kasi yung babae. So parang big deal sa kanila. Pero of course, hindi naman pwede mag-celebrate ng Valentine's Day mag-isa. Diba? Tama. So it's all, ibig sabihin may kapares ka. And pwede din naman usually kasi Valentine's Day for lovers din naman talaga yun. But of course, you can always spend Valentine's Day with your friends, with your single friends, and with your family.
okay lang din naman yun kung wala kang ka-Valentino. Mas ano lang, mas evident lang yung kilig talaga ng Oo, mga sa babae. Kasi sila yung may hawak na flowers, di ba? Sila yung bihis na bihis, pulang-pula, parang laging galing parlor, di ba? Ayos na ayos kayo pag Valentine's. Yung mga lalaki, saktuhan lang. Kasi ano na yan napagod yan kakaisip nangutang pa nga yung iba dyan, hindi nyo lamang alam. Di ba? Totoo yun So, yun, daytime, ano yan, babae pa ikiligin. Nighttime, medyo sisingilin na kayo. So dapat may Kaya give and take yan. Give and of course it's always give and take, 'di ba? And para sa mga Mr. at Mrs, yung mga kung gusto niyo maging practical, pwede din naman. Ako yung Valentine's Day came in early for me, partner. Ito yung bigay sa akin ng asawa ko. Ito yung latest ng Ito yung latest ng ano ba yan? Starbucks, wait. Okay. Hindi ko maano. Ito yung Olivia edition. So, heart siya. So, alam niya kasi, partner, Mahilig na dalawa yung laging inuman ko. Isang inuman ng tubig at isang inuman ng honey ng tanduay. Akala nyo, honey to with water and lemon. No. This one, tumitira po ng gin. So sweet. My daughter gave me a Valentine. So, what's that, princess? What is this, babe? Come on, explain to me. Explain to mama. Explain to mommy what's that work of art. Minsan tong anak ko nagmamadali yan. Hindi yan, pagdating ko, hindi niya na ako papansin. Nagmamadali siyang kukunin niya sa bag yung kukunin niya. Tapos sasabihin ko, where are you going? I'm gonna get something. I drew something for you. Wow. Ang cute Ano mo yan? naman. What's this? Tell me what's this. Dali. Tell me. It's what? It's what? What is it? Is it a baby shark? Or what is it? You. That's me. This is me. Okay, I'll show them. So this is me. So how did this become me? Because mommy Your is mom is blue? abstract. Why did this become me? Why it's color blue? Why is it color blue? Because it's the only color in my room, in my office. Why is it me? Because I like this. You what? You like what? I like a heart. You like a heart? It's a heart. It's a Bakit heart. Hindi nyo ba nakikita Ayun heart nga naman, yan? heart naman Grabe pala kayo. siya. Heart siya. Thank you very much. I love you. And there's another heart there. And then there's I love you. Ayan yung I love you. I and nga you. naman. I love you. Heart Diba? pala talaga diba? yun. So yes, Valentine's. Ganda naman ang heart mo, Thank princess. you, baby. And Valentine's is also for diba? For family. Tama. Thanks, Para sa babe. mga loved ones natin yan, huwag niyong isipin sa mga magjowa lamang. Totoo yan. So good luck sa mga may magse-celebrate ng Valentine's, nag-iisip. You can be practical. Pwede ding maging Diba? Creative. Hindi naman gagastos talaga ng malaki. Or pwede din namang deadmahin mo na lang pero humanda ka din. Yan. Mainit ang ulo niyan. Ilang linggo. Hindi ka niyan titigilan. Diba? Hindi ka niyan tatantanan. Alam mo yung simpleng ipagluto mo lang yung yung jowa mo sa bahay nila. Pwede. O kaya invite mo sa bahay mo. Di ba na ikaw yung mag-set up Ikaw yung ng ulam. table. Mag-set up ka ng table, puro kanin. Pag tinanong, nasa ng ulam? Andito, tas lalagay mo yung sarsa. Lalagay mo dito. Lalagay mo yung menudo. That's something creative. Hoy, Wala wag! ba? Sa mga mag-asawa. Kung nag-iisip ka talaga ng style o kaya preparation na maging creative o maganda yan. Kung mag-asawa kayo, maganda yan. Diba? Diba? So, nasa ng ulam, correct, nakahain diba? ka sa mesa. Diba? Nakakaloka talaga ng bongga. So, importante yun mga kabisyo na mag-effort lang. Just a little effort. Sabi nga ng mga tambalanisa natin kahit na hindi naman kailangan big time. Kung kaya mong big time, bakit hindi? Diba? But make that effort. Correct. Good luck sa inyong date on Valentine's Day. Sana ma-surprise niyo po yung mga jowa ninyo. Maging happy po sila. Tama. Happy pee. Yan. Happy puso. Correct. Yan. Ganun naman talaga. Di ba bawal ang hate, bawal ang nag-aaway. Correct. Dapat love lang. Magandang morning po sa lahat ng mga kabisyo natin na nakaantabay ngayon. Happy listening. Yes, babe. Happy listening hindi ko mahanap yung Akala ko may ginawa ka uling puso, princess Oo, tapos ginamit niya. Kinarve niya sa tablet.
Patay tayo dyan, no? Diba? Happy listening po sa lahat ng mga kabisyo natin na nakaantabay dyan sa Denise de Restaurant sa Alternate Road, Legazpi City, especially to Ma'am Denise and Engineer Legazpi. Hello po. Thank you po for tuning in. Thank you. Bouquet of chicharon. Makasarap ng dami. Madami sinasuggest yung mga kabisyo natin. Oo. Ang mahalaga po talaga dito, maging creative at mag-effort. Tama. Hi, Angel! Maxine! O, diba? Sa lahat ng mga Abelia, nanonood sa atin Ate Mabs, sa hello. Facebook Live, ayan. Maraming salamat sa inyo and enjoy your weekend. Thank you. Enjoy your weekend. Okay, sige, mga kabisyo, dito po sa iba't ibang parte ng mundo. And nationwide, hanggang dito na lang. Muli ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programa Oo, may mga ganon. Di ba nagpapamaga pa talaga ng labi nila, di ba? Kung wala kang pang doktor, di ba, papasampal mo lang. Pasapak ka lang. O kaya paano, kapatira ka sa bubuyog, no? May mga ibang ganun eh, no? Di ba may nabasa tayo, binalita natin na noong mga nakaraan, may binibiling parang gadget, tapos isasalpak mo sa bibig mo, siguro mga 10 minutes na nakasalpak. Pagtanggal nun, magana siya. Kaya So, minsan, ang effect niya is parang nakaganon. nakapout, di ba? At least hindi mo kasi napaka. Kaya lang minsan kasi may binabagayan eh. Correct. May mga may mga... Mga artista na nakikita natin, Oo, na nagugulat tayo. Parang nagugulat ka. Allergic mo siya sa seafood. Masyado ba? Marami ba siyang tinirang alamang? Bakit maganguso niya? Pero there is nothing wrong, mga kabisyo, with enhancements. Yan. Correct. Kung sa tingin mo makakatulong yung pagpa-plump ng lips or pagpapatangos ng ilong, pagpapaliit ng muka, pagpapabanat ng ganito, Basta diba? may budget ka, wala namang problema doon. Siyempre yung mga ibang natatawa, mga wala kasi silang budget. Kaya tayo natatawa eh. Meron lang kasi talagang hindi na gumagalaw. Diba? Yung parang merong nung isang araw may interview sa TV. Ano ba yun? Basta may topic eh. Huwag ko na lang banggit. Basta ganon. Yung babae, maganda siya talaga yung ini-interview. Kaya lang, sa sobrang gawa ng mukha niya, wala nang gumagalaw. Yung parang ang ni-express Hindi mo niya. naiintindihan yung interview kasi nakatitig ka na lang sa mukha niya. Kasi hindi ko mawari kasi parang dapat nalulungkot siya. Pero dahil nga hindi na gumagalaw yung mga sa sobrang banat partner, hindi ko na mawari kung malungkot siya o masaya. Pero then again, baka inggit lang ako kasi banat na banat yung pes niya, di ba? Wala nang expression yung mukha niya. Mukha na siyang mannequin, gano'n. Ganun. Pero again, walang masama. Naman, kanya-kanyang trip sa buhay yan. Kung meron kang budget, kung if it will make you feel better about yourself. And confident. Kung mas confident ka, mas makakapagtrabaho ka na maayos kasi feeling mo mas maganda ka. Correct. Diba? Bakit naman hindi? Totoo yan. Naalala ko lang bigla yung baby ko sa bahay. Pag nakita ko nakasalpak yung dede sa tinatanggal ko agad, natataranta ako. Kasi baka gano'n. Bumasarga. Sabi ko, lalaki ang labi niya. So kahit nagugutom na, huwag pa dedehin para hindi bumusarga. Di ba may yung mga Hindi, kahit pacifier. tulog na. Yung dede, nakasalpak okay pa rin. lang, partner. Okay lang ba yun? So, an urban legend lang lahat yun. Sabi-sabi lang pala. Hindi, feeling ko yung pacifier. Ako never nag-pacifier yung anak ko eh. Kasi natatakot nga. Kasi meron akong mga kalaro. Ako ganun sila lang. Tapos ang sabi, ang kwento ng nanay, kasi bata pa lang kasi yan, diba? Iyaking kasi yan. So parang, yun naman yung purpose ng pacifier. Sasalpakan mo, para imbis na umiyak, ganun na lang, di ba? Oo nga, tama. So parang ganun, partner, nung lumalaki na, nakura na ganun na yung labi. Labas laging gilagid. So dahil dun sa kalaro kong yung partner, talagang nag-promise ako sa sarili ko na pag nagkaanak ako, hindi ko yan Hindi mo gahayaan ganun din. Oo. Diba? Tsaka may mga nababasa din ako. Although, it helps naman to pacify talaga. Ganon. Correct. Pero nakakabusarga talaga ng labi, no? Para lagi labas yung ngipin mo. Feeling ko pag lagi. Kahit wala naman nakakatuwa, parang nakangiti ka. Diba? Nakakalurkay talaga. Kaya ikaw po, hindi po pacifier na iwan sa bibig niya. Kutsara. Yung sinasabit po sa dingding pang display. Yung kutsara tsaka tinidor na nakapa-X. Ganun po yung ginamit sa akin ng nanay ko na sinusubuan niya ako ng baby food.
Ayaw mo tumigil lang sa pag-iyak, ha? Hindi gaya ng pacifier to. Oo, eto sa'yo. Yung kutsara malaki. Sandok po. Yung pangariskaldo. Ay, nakakalurke. Pero kung ikaw, Kabisyo, nag-iisip ka ng ganyan, parang ipabusarga pa yung bibig mo, o kaya paliitin yung mukha mo, o kaya magpakilay. Correct. Uso na nga, Dami naman pakilay, yan. papilik mata, ganyan. Patangos ilong. Paliit mukha, diba? Patanggal ng pilik, ano yun, ng talukap ng mata. Corrected by paglagay ng talukap, pagtanggal ng talukap, paglagay ng talukap, Oo, diba? lahat posible na kasi. So kung may budget ka naman, and again, if it will make you feel better, I don't see anything wrong with that. Pero syempre, Correct. siguraduhin mo lang na kukonsulta ka sa eksperto, hindi yung, uy, mura lang daw doon, di ba? Naku, nakaka-nervous yung kapag ka sinabing mura lang daw doon. Nakakatakot, baka pag nagpalagay ka ng talukap na mata, kirat ka paglabas mo. Oo, di ba? Hindi pantay. Ayaw natin nung ganun. Tama. So, ingat din po kayo. Okay lang naman yun. Oo, okay lang yun. Sobrang okay lang yun. Go. Kung yung mga tao magko-comment sa'yo tungkol sa enhancement na ginawa mo, dead mo na, di ba? Basta Correct. ikaw maganda ka. Basta ikaw pogi ka. Oo, inggit lang sila kasi wala silang pampaganda. Oo, wala silang pampaganda. Ganun lang yun, ha? Tama. Dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ako since 2011. Ano po ba ang dapat kong gawin? Kasi po, outing time na. Nag-aaway-away kaming magtotropa kasi yung isa kong tropa gusto niya sa mamahali na lugar para wala masyadong tao. Yung isa ko naman tropa, sabi, kahit saan, kahit sa budget lang na lugar, basta sama-sama. Kaya lang, syempre, maraming tao. Ngayon tuloy, sa halip na magkasundo kami para mag-outing, wala na tuloy gustong mag-outing. Nakakasayang naman po yung two-piece ko kung hindi kami matuloy. Ano po ba dapat kong gawin para magkasundo na po kaming lahat? Thank you, Tambalan. God bless. Ayan. Okay. Babaw-babaw naman problema ninyo. Yung iba walang makain. Yung isa bagong break, di ba? Yung isa, di ba tanggap sa trabaho? Corrected by, ikaw two-piece? Sayang, Pambihira. two-piece mo. Gaano ba kamahal yung two-piece mo? Kaya nga eh. Para siguro partner, pinaghirapan niya kasi magpapaya. Tsaka ano pa lang, yung rainy season pa lang, partner, Correct. pino-foresee na niya yung itsura niya pagdating ng summer. Talagang ano na yan, nakaplano na talaga yung kanya mga OOTD sa beach. Tsaka December partner, kahit lahat ng tao tumitira ng lechong kawali, hindi yan kumakain. Oo. Naghahanda para sa summer, tapos hindi matutuloy yung outing. Nakakabwisit nga naman. Big deal nga naman. Trying to understand you, it is a big deal for you. 'Di ba? Ako para sa akin, okay lang yung isang outing lang. Pero na kahit medyo mas expensive than usual. Pero alam nyo na hindi masyadong maraming tao. Ang hirap kasi depende kasi sa tropa nyo yan eh. 'Di ba? Kasi may mga iba, wala naman silang pakialam sa ibang mga taong mahalaga tayo lahat. Sama-sama tayo. Magkakaibigan. Yung mga iba naman, ayaw naman nila na habang nagsiswimming sila, may nagsiswimming din sa tabi nila. Tapos alam mo yun, may paa na dito. May paa na sa ilong. Diba? Nagkakatadya ka na mukha minsan. Ako na-experience ko dati ng mga bata kami. Diba? Sa sobrang dami ng tao. Budget, dyan sa Antipolo, sa Laguna. Nakita ko na talaga yung swimming pool, Promise Brown. Dumi-dumi kaya. Pa-brown na talaga ito kasi makikita mo jeep yung dumadating. Tapos pagdating ng mga jeep, wala nang shower. Siyempre parte galing ng Quiapo, Tondo, maiba't ibang parte ng Maynila, sobrang dumi. Diba? Siyempre init na din yan. Dead man doon sa rules na kailangan mag-shower bago diretso sa pool kasi nasa loob na yung swimsuit, di ba? Suot na. Excited. Tatalo na lang ako sa tubig. Correct, tatanggalin na lang yung t-shirt. Totoo yan. Hindi naman sa nagiging maarte tayo, pero di ba, at least nalalaman natin yung difference. Nung mga panahon naman, wala kaming pera ni Nicole. Naglalangoy din kami sa mga ganyan, kahit yung mga katabi namin galisin. Correct. Di ba? Nung mga panahon na din naman na kasi yung partner, galisin din tayo. So, quits lang. Huwag kang umarte, galisin ka din. Wala nagmamasensitive kasi hindi naman makinis. Tama. Diba? Pero kapag kalimbawa, kahit may budget ka papaano, na. diba, aambag naman kayo. Tama. Kasi 'di ba, ganun 'yun eh. Kapag halimbawa nag-aaral pa lahat, syempre ang budget lang talaga noon is lang talaga, maliit lang talaga. Kung ano yung kaya. Syempre, yung pupuntahan nyo, yung mga swimming pool na pa-brown na talaga yung tubig, papunta na ito sa burak. Paburak na tubig. Diba? Hindi, nakita ko talaga yung sa Laguna, partner. Dati nag-swimming ka sa ganun. Oo, sabi ko, kasi diba, parang ang laki-laki nun eh. Tapos makikita mo iba't ibang pool, parang pipili ka. Yung cottage... In fairness, marami namang pool. Pero pare-pareho ng kulay. Oo, yung cottage na napunta sa amin, nasa medyo mataas na. So, pag medyo mataas ka, makikita mo na iba't ibang pool sa baba. Makikita mo talaga meron pang blue, meron pang green, meron na talagang pa-brown. Doon na talaga siya papunta sa... Doon na talaga pero nakilangoy ka rin in fairness, di ba? Kasi ako maarte, kasi may galis din ako.
Kasi nga, noong mga panahon na yon, ang budget lang din namin mga magkakaibigan. Yun yung kaya eh. Yung ano lang, yung mga natipid lang mula sa allowance, di Tama. ba? Pero para sa akin, kung halimbawa, medyo nagtatrabaho naman na kayo. Kumikita naman ng malaki yung iba. Oo. Diba? Meron na bang may isi-celebrate o may isang nakaluluwag-luwag. Correct. Di ba? Maganda din naman kasing mag-outing, yung hindi na paburak yung pa-brown yung kulay ng water. Diba? Yun lang talaga, kung may budget kayo, yun yung first consideration yan. Dyan, kung may budget talaga kayo, sabihin nyo, mag-suggest kayo, try nating i-level up naman yung experience natin pagdating sa outing. Tama. Hindi naman yung lagi laging na lang may nakalutang na plastic, diaper. May katabi ka ng tortillos. Kasi may kumakain din. Diba sa gitna ng dagat kumakain ng chippy? Alam mo yun? Tapos kita mo yung chippy ang ang lambot-lambot na tinitira pa kasi nababasa ng tubig. Diba? So, kasi yung mga butete lumalamig sa paggilis ka. Sa gilid kasi katabi niya palayan. Alam namin yan kasi galing din kami dyan. Pero syempre partner, mga kabisyo, kayo magtotropa, kayo din naman makaka-assess ng ninyo ng budget ninyo. And correct. Don't let this agreement tungkol sa outing ang maging dahilan kung ba't hindi na kayo mag-outing at all. At hindi na kayo mag-usap-usap at masisira na yung friendship. Mag-FO, huwag tayo mag-friendship over dahil lang hindi kayo nagkasundo. Totoo yan. Right. So, alamin nyo, magkano ba yung budget ninyo? Ito na lang dahil total naman ikaw yung pinaka-concerned at ikaw yung pinaka-handa, di ba? Ikaw na yung mag-pacify sa lahat, ikaw na yung magkalma sa mga tao. O kalma lang. Yan, chill tayo. O ikaw, Arnold. Yan. Magkanong patak mo? O ikaw, Brenda. 80s. 80s Bakit yung pangalan. natatawating sa mga ganung pangalan? Brenda. O, Nympha. Brenda Lynn. May Lynn pa. Diba? May Lynn. Diba? May Lynn tsaka Lou. Mga 80s diba, yan. LC. Si Elsie, diba? Ikaw, Edith, ito, ano ba? Diba? Edith. Yan. Yan, Edith. Magkano yung Magkano yung ambag mo. O ikaw, Marilyn. Magkano? O yan, Nympha. O, diba? Nympha Lou. Yan, magkano? So, kung magkano yung mga budget, saka ka ngayon mag-serve. Yan. O, diba? Kung halimbawa, nakakuha kayo mga 20 mil. O, yan, let's say. Feeling ko maganda-ganda na yan, partner, yung 20 mil na budget. Kaya nga, di ba? So, kung nga magandang resort, pero mahal yung, kunyari, makakapunta nga kayo, ma-entrance, ganyan, di ba? Pero mahal yung pagkain doon, di ba? Kanya-kanyang baon. Kanya-kanyang kung pwede. Kung pwede rin naman. Pero alam mo, kahit hindi naman pwede, nagagawa ng paraan yan. Alam mo, ganito ginagawa namin. Meron kami, pumunta kami recently sa Malaysia, di ba? Last week. Tapos, bawal kasi doon yung pagkain. Nakapunta na kasi kami doon sa Sunway Lagoon. Wala kasi masyadong chichirya, partner. Ako si Miss Chichirya ako Adik ako doon. Tsaka gusto ko may mga cookies. Wala masyadong nabibili sa loob. Isang buong araw ka doon. Pero bawal yung food. Pero doon ka bibili. Pero konti lang yung choices. So, sa madaling salita, Pilipino ko. Dahil Pinoy ako, madiskarte ako. Siyempre, kakalkalin nila yung bag. Bawal yung food di ba? Alam mo kung saan ko nilagay. Tip din po ito, mga kabisyo. Sa life vest ng anak ko. Hindi talaga, promise, alam mo, pag binuhat mo yung life dapat vest. ginawa mong content yan, partner. Sayang naman. Ay, oo nga, hindi ko naisip. Kaya ako hindi nagtatrend Saan ko nalang naisip pagkatapos na. So, tinanggal ko. Pag promise, partner, ang bigat ng bag ko. Ay, nakakaintindi sila ng Tagalog, partner. Nakikinig daw sila doon. Hindi, may isa doon Pilipino. Sabi niya, Nicole, wala ka na ba sa Love Radio? Bakit po? Sabi niya, nandito kayo. Sabi ko, hindi po, bakasyon po. Holy week. So anyway, yun nga, partner, pag tinanggal mo yung life vest ng anak ko, ang bigat. Pang bata, yung pang 5 years old, partner, ang daming Coke. May Coke, may tatlong Coke, may sito pa. Pinagpenitensya mo yung anak mo. Hindi, nasa loob ng bag. Tapos may Oreo. May 2 Cremo. May Skyplex. So, meron nasa loob, nasa diskarte lang yan. So, kung yung pupuntahan ninyong resort, bawal daw yung pagkain, wag naman kayong parang bawal na nga, may rice cooker ka pa. Wag ka namang
ganon. Huwag ka naman abusado. Huwag ka namang di ba? Di syempre magdala ka na lang ng mga maliliit, mga sausage, ganyan. Correct. Tapos isisingit-singit mo na ngayon sa mga pwedeng pagsingitan na hindi sisilipin. Naku, sinabi ko na yung secret. Ngayon titignan na yung mga yung mga life babantayan vest. ka na, may malaki ka ng picture doon. Tingnan niyo yung mukhang ito pag dadaan ulit dito, ha? May mandaraya, nakakalurke. So anyways, mabalik tayo, 'di ba? So, kung halimbawa ang budget nyo medyo malaki-laki para sa entrance, tapos sa food medyo mahal doon, 'di ba? Bago kayo pumunta, kumain na kayo. Kumain na kayo ng 3 araw. Ganon. Tiis lang muna, importante naman ang picture eh. Oo. Di ba? Tayo Naalala sa ko dati picture. nung first time natin sa Bora, syempre wala pa naman tayong income. Although libre naman talaga yung pagkain. So pumunta din kami ng ng mga kaibigan ko doon. Sabi na, mahal ba yung pagkain doon? At that time wala pa naman masyadong establishment. Ang pinupuntahan lang doon yung Andox partner, di ba? Diba? Doon may Andox, doon na lang tayo kumain kasi mura lang naman. Tama. So yun ang diskarte. Sino ba naman mag-aakala na di ba? Lahat ng picture mo nasa station 1 ka, di ba? Nasa harapan ka ng Magarang Hotel. Oo, di ba? Pero ang di nila alam, di ba? Puro chicken yung kinain mo. Di siya pagdating ng gabi, di ba? Itlog maalat, ganyan. Kiber na, ma. Mahalaga dito is the experience. Correct, meron natin kasama pag nag-out of the country tayo, mahal talaga yung pagkain ng tubig sa ibang bansa. Tama. So ang ginagawa niya talaga, nagbabawa siya ng sardinas. Ang Love Radio po mga kabisyo pag nag-out of the country, may sarili po kaming tubig. Ano yun ang tawag doon kasi maharlika nga yung mahal ang tubig talaga. Diba? So syempre pa doon ka na sa makakatipid. Oo, makawalong bote ka ba naman doon, magkano rin yung diba? magagastos mo doon. Pag may baon kang tubig, di ba? Malaking tipid talaga. Makakadiskarte kami, partner, lagi kami nagta-travel, di ba? Lagi kaming may mga baon. Bukod sa makakatipid ka, minsan kasi yung lugar na pupuntahan mo, lalo kung may kasama kang bata, may mga hindi ka trip na pagkain. So at least, di ba, memorize mo yung noodles natin, di ba? So kung may cup noodles ka dito, maganda diskarte mainit na din yun. tubig lang, ganyan. So, maraming ways Correct. Diba? Na makapag-enjoy ng outing na kahit na limbawa, medyo mas mahal yung papasukan ninyo na hindi masyado maraming tao. Tapos, pagdating sa food, magtitipid kayo. Carry naman. Lalo kung overnight, is kahit na walang kumain, okay lang. Tubig lang ng tubig galing sa pool. Pwede na yan, mabubusog ka rin. Oo, nakakaloka. So yun, first consideration is budget. Kung kaya naman ng budget ninyo na makarating sa mas magandang lugar, bakit ba ang hindi? Okay lang na maka-experience ng yung mataon tao kasi lahat naman tayo naka-experience na dumaan dyan. At saka may mga iba na yun yung gusto nila kasi syempre mas masaya, mas maraming ganap, mas maraming pwede makilala, 'di ba? Basta mahalaga dito, ikaw na yung doon sa nag-PM sa amin, ikaw na yung pacify, ikaw na yung magkalma. Doon sa mga kabarkada mo. Tapos ikaw na rin ang mag-search. Ikaw na mag-suggest. Matuloy lang, alang-alang lang sa bathing suit. Sa two-piece mong excited ka ng suotin. Alang-alang sa bathing suit mo, sabi ng lola ko. Bathing suit mo. Sayang naman yung one-piece bathing suit mo kung hindi mo irarampa dyan sa outingan. Ha? Correct. Good luck sa inyong pagpipiknik. Sana mag-enjoy kayo pare-pareho. Sana matigiling away na yan. Oo. Mahalaga dito mag-enjoy kayo magkakaibigan. Yes. Kayang-kaya nyo yan. Ha? Hay daw sa lahat ng mga kabisya natin na nakaantabay, maraming salamat. Meron lang tayong babatiin, partner. Batiin lang natin ng happy birthday! Sino? Nagse-celebrate ng birthday today, partner. Si Rayan. Yan. Si Rayan Tanola. Yan. Happiest birthday sa'yo, Rayan Tanola. Enjoy your special day. And graduation day din. Dyan sa Northwestern Visayan Colleges Mascom Department. Congratulations! Nakatutok din sa atin, partner, ang mag-asawang si Diego Mayuga. Okay, mas kilala daw Kuya Ding Mayuga ng Batangas. Ang pagbating ito ay galing sa napakaganda at napakasexing si Ate Lori Lee Velos Saludes. Ay, naku, Velos Saludes. Yan, ang lakas ng apelido. Lakas makamayaman ng apelido, yayaman ng Velos Saludes. Galing kayong sang angkan, the Velos Saludes clan. Yan. Yung mga pinakamaraming ambag pag reunion. Bella Saludes. Diba? Ingat. Hello po, ingat po mga kabisyo. It's a long weekend, mga kabisyo, and I'm sure meron po kayong mga plano. Kung wala kayong plano, stay at home. Pero I would just like to say, mga kabisyo, na sa darating na Tuesday, meron pong pagbabago na magaganap sa Tambalan. Kaya abangan nyo po. Meron po kaming special announcement. Ano kaya yun? Nako.
Sasayaw po si Nicole Ayala habang nagtatambalan Oh my para sa mga God. nanonood via FB Live. I can't wait. Kailangan challenging ang mga bagay-bagay. Kailangan level up eh. Kailangan mga kabisyo. Hindi na pwede yung ganito-ganito lang. O, diba? Kailangan i-level up na natin ang buhay-buhay. Antabayanan niyo po yan. Antabayanan niyo po yan. Pwede kayong magalit, pwede kayong mainis, pwede kayong malungkot, pwede kayong maging masaya. Naku, ano kaya yun? Ano kaya yun? Antabayanan niyo yan. Sa pagbabalik natin next week. Oo, next week. Antabayanan niyo po yan, mga kabisyo. O siya, enjoy the rest of your long weekend, mga kabisyo. Smile, GB lang, love lang. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang Always your number one SM radio station.